mag-conduct kami sa kanila ng orientation ng urban farming. Gusto rin po nilang matutunan ang iba't ibang basic, iba't ibang organikong pataba na pwede namin i-share sa kanila. So, okay? So, ang urban farming po sa Quezon City ay nag-start 2010. Okay, Vice Mayor po lang po ang ating Mayor Joyville Mountain. Ito po kasi ay may 4 na layunin. Bakit ito po ay sinusulong ng ating gobyerno? Siyempre, ito po ay para sa inyo, unang-una, para sa inyo pong mentalidad. Okay, bakit? Ang pagtatanim po kasi, naniniwala tayo at alam ko, naranasan nyo na ito po ay nakakatulong sa inyong stress, sa inyong depression. Di ba? Ang pagtatanim po malaking bagay, mapagulay man yan o mapa-ornamentals man yan. So, sino po ba dito yung may tanim? Si ma'am. Kayo ma'am, ano pong tanim? May papaya, kamatis. Ayun. So, nagpa-practice na pala kayo ma'am. Okay, kayo ma'am? Halaman lang. Halaman. So, this time, dadagdagan nyo na ng gulay ha, after na ng orientation natin. Kasi, kahit na po wala, ayun no, katulad ng gano'n no, rooftop garden, pwedeng-pwede po yan. Kayang-kaya po yan. Nabubuhay po talaga dyan. Ganyan naman po talaga ang practice natin dito sa Quezon City kasi wala naman tayong lupang malalaki. Lalong-lalo na dito po sa Payatas, Commonwealth. Ang mayroon lang po yung ibang distrito. Diyan po sa May Fairview, meron po dyan malalaki. Bagong Silangan, meron din po. So pag wala tayong malalaking lote, magaganyan tayo, mag-rooftop tayo, magbe-vertical tayo, and yung, meron din po tayo sa container garden, sa gilid-gilid. Kung ano po yung mga lalagyan na pwede nating pagtaniman yung mga sirang galon ninyo, sirang planggana ninyo. Dito sa atin, napakalugar, pag meron tayong mga tanim-tanim, kahit papano, nababawasan po yung init. So, nadadagdagan yung green sa ating paligid. Kapag po kasi tayo nakakakita ng green sa paligid, even po yung ating kaisipan na babago. So, pang-apat na dahilan, pang-apat na layunin, yun pong ating food security. Okay? Narinig nyo na po yung food security? Narinig nyo na po yung salitang yun? Di ba po dito sa atin sa Quezon City, lagi nating sinasabi yun, food security. So, kapag po kasi tayo may tanim sa ating mga bahay-bahay, yun, katulad kanina, sabi ni ma'am, kahit paano hindi na tayo bibili ng malunggay, okay, yung budget natin, imbis na ibibili natin, magagamit natin sa ibang bagay. Halimbawa, pechay, kangkong. Yung kangkong po, may mga dala po kami buto, yung Chinese kangkong yon. So, pwede nyo pong itanim yun sa ganun. Kayang-kaya pong, lalo na ngayon, maganda po ang panahon, maganda ang ulan, ang bilis pong lumaki ng kangkong. Yan sa ganyan, tapos may planggana, tapos isaboy nyo lang yung kangkong, mabubuhay na po yan dyan. So, yes ma'am, yun po yung pahaba. Meron kasi akong kangkong yung ano lang, yung natural. Yung inano nyo lang po sa lupa. Oo. Kasi yung kangkong po dyan, kaya kami, na-encourage din namin kayo, kasi yung kangkong po nabibili natin sa palengke, yung galing sa ilog. So, hindi natin alam saang ilog. O kaya naman sa mga sapa, hindi natin alam saan. Kaya lang, no choice na tayo. Kailangan natin ng kangkong, di ba? So, bibili na lang natin. Ako din po, kahit ako